75 square meters na may parking, living, dining, kitchen at 3 kwarto. Tara, check natin. So ito mga kabahay yung ating duplex project, no. Ito ay 150 square meters in total lot area. Hinati natin siya sa dalawa, kaya siya duplex. Kaya ito ay 75 square meters na lupa and 75 square meters na lupa. Sa location na ito mga kabahay, ito ay double firewall. Hindi lahat ng subdivision, hindi lahat ng city ay pumapayag sa ganito. Kaya kung magbi-business ka ng apartment, no, make sure na ialamin mo muna yung mga restrictions ng yung subdivision or ng city. So check natin yung kapitbahay. So ito naka double firewall, yung isa single firewall pero sagad din sa kabila, no. Then itong kapitbahay natin ay double firewall din siya. So ang design is modern, simple lang, hindi katulad ng mga typical apartments, no. So medyo aggressive yung pagiging modern niya. At gumamit lang tayo ng bluish na medyo parang konkreto yung style. At ilang mga wood accents. So tara, itutur ko kayo ng content. So ito again, 75 square meters. Then meron tayong access na sasakyan and siyempre pedestrian access natin. So meron tayong artificial plants na pwedeng lagyan ng halaman. Then pebble washouts tayo dito. Then dito may konting covering para sa carport natin. And ito meron tayong glass dito para siyempre yung natural light is pumasok. Kung wala naman magpa-park pa, no? So itong area na ito ay pwedeng gawing tambayan for meantime. Then sa labas is nakaka-park din naman. So tara, pasok tayo. So pagpasok, no, again 75 square meters, no, living, dining, and kitchen. So sila ay sama-sama na open plan lang. Yan, meron tayong mga ilaw, tsaka mga abang na outlets, no. So bahala na si owner kung paano niya ilalagay yung mga furniture dito. So ito si kitchen, very cute, simple. And meron tayong sliding door dito, access papunta naman sa service kitchen and sa pinaka laundry area niya. Natin. So, ayan. So may mini na service kitchen and dito pwede maglaba-laba at magsampay-sampay na konti. And yung major road ay yun. Nasa so yung access ay napakalapit lang din. Then tayo ay gumamit ng 60 by 60 glossy na tiles. And yun, somehow modular ng ating kitchen. Then dito naman sa may stairs area. So makita nyo, no, yung natural light, no, malaking bagay itong fixed nating window para somehow makapagbigay rin ng liwanag dito. So may natural light dito and may natural light doon. Yung hangin, isramdam mo yung flow ng hangin, no. Napakaganda ng flow ng hangin. And yun, makita tayo sa second floor. Check muna natin yung pinaka-powder room. So meron tayong lavatory and water closet dito na may exhaust fan siya. So step down siya para ma-meet natin yung height na kailangan. And stairs tayo, wood handrails, tubular steel na railings, and wood na planks. So kaya tayo, meron tayong natural light dito. And tayo sa second floor. So nakagawa pa tayo ng 3 kwarto dito. So medyo maliit lang yung hallway kasi min-maximize natin yung space. Pero ito, ang pinaka-master's bedroom na kung saan siya yung may direct view doon sa harapan natin. So yan, no? So meron siyang maliit na balkonahe para sa outdoor experience naman. And meron tayong PVC na ceiling doon sa taas para magbigay ng wood vibes. May aircon tayo dito and 60 by 60 na parang woodish na tiles. Mini walk-in closet, no, or closet. Then master's toilet and bath. So yan, maglalagay ko ng salamin, shower, and may mga ano pa tayo, bidet. So ang ganda. And tuloy tayo doon sa kabilang space. Then hallway, may mga outlets tayo. And then meron tayong common toilet and bath. So ito ay gagamitin ng 2 remaining na rooms. So meron yung lavatory, water closet, at saka shower. So ito yung room number 2. So ayan, no, may malaking window and enough space naman para sa bed, mini study table siguro or cabinets. Then yun ang view natin, yung pinaka major road sa subdivision nito. Then room number 3 is dito naman tayo sa kabila. So mas mahaba siya dahil yung hallway space na to ay naka-entry na room. So study table, cabinets, and bed, kaya-kaya. And medyo mataas yung kisame natin sa second floor. Ngayon, gumamit tayo ng solid wood para sa mga doors natin. So yung mga kabahay, no, kita-kita nyo kung paano natin na-maximize. So again, 75 square meters, kung titignan nyo, no, paano mangyayari yun? Pero with the help of our architects, no, na-maximize nila yung existing property. And good thing na lang din na inallow ng subdivision and ng city ordinance na pwede tayong mag-double firewall. So vinlog ko po ito para magbigay ng konting idea sa mga business people or naghahangad na magkaroon ng apartment nila dito sa Pilipinas.
At baka makatulong ito yung ganitong klaseng vlog or videos para kung paano nyo paplanuhin or i-maximize yung mga apartments or duplex ninyo. Dahil ngayon dito sa Pilipinas ay booming na talaga yung industry ng construction, yung mga apartments, yung mga real estate. No? Dahil alam mo yun, tumataas na rin yung ating population at marami na rin ang nagde-demand ng mga ganitong business. So yun lang mga kabahay, sana ako ay nakapagbigay ng konting value and information sa inyo, and thank you sa panonood and see you sa mga next vlogs pa natin. See you mga kabahay, thank you.